Magandang araw po. Nagpapatuloy tayo sa pag-abante sa ating ginagawang pag-aaral sa hermeneutics at sa pagkakataong ito tayo ay nasa ikawalong video na. At ito naman ang pangalawa sa ating ikatlong bahagi na hermeneutics and the believer's moral. At ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay hermeneutics and worldly wealth. Hermeneutics and worldly wealth. Nangangahulugan na ito ay may kaugnayan sa pananalapi. Lagi nating napapakinggan ang maraming mga ngaral sa ating kapanahunan na ganito ang kanilang tunog. Sino rito ang gustong yumaman? At alam po ninyo, halos magkandara pa ang maraming Kristiyano na magtaas ng kamay, nagsisigawan kapag kayan ang kanilang napakinggan. Dahil sino nga ba ang ayaw yumaman sa mundong ito? Kung ikaw ay tatanungin ko, ano kaya ang sasagot mo? Itago mo muna yan sa iyong sarili kung ano ang iyong kasagutan at tignan natin itong usaping ito tungkol sa kaugnayan ng makamundong kayamanan at ng kaalaman sa banal na kasulatan. Basahin ko ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:24 na ganito. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So ito po ay isa sa mga katuruan ng Panginoon at naniniwala ako na prinsipyo ito na hindi magbabago. Alam ng Panginoon ang kanyang sinasabi, alam niya ang magiging bunga nito at kung titingnan naman natin ay hindi talaga niya pinagkabalahan ang mga bagay sa mundong ito at yan ay tutuklasin natin kung bakit. Money or wealth, according to the Lord Jesus Christ, is God's best enemy in man's heart. Hindi ang diablo at ang totoo ay maging mga Kristiyano ay pinipili nila ang mga bagay sa mundong ito para sa kanilang agarang comfort and relief. Alam nyo kapag napapakinggan natin ang salitang Satanas, ay talaga namang hindi maganda ang ating pandinig o pandama sa salitang yan. Ibig sabihin ay ayaw na ayaw natin. Pero kapag napakinggan natin ang salitang pera, baka iba naman ang pakiramdam natin sa bagay na ito, hindi katulad ng tungkol kay Satanas. Pero alalahanin natin ang katotohanan, ang pera daw, sabi ng Panginoon, ang malaking kalaban ng Diyos sa puso ng tao. At dapat ay tandaan natin ang isang katotohanan na si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito, kontrolado niya ang buong mundo. Ayon yan sa 2 Corinthians 4:4 at sa 1 John 5:19 at doon naman sa pahayag 12:9 ay nadaya niya ang marami. Pag pinag-isipan natin ng masinsina ng mga talatang ito, nawa po ay magbigay sa atin ng babala tungkol sa mga kayamanan sa mundong ito. Ako'y naniniwala na marami ay nadaya ng pera at hindi nila nadidetect ang pagiging kasangkapan nito para ilayo ang tao sa Diyos. At isang bagay pa na nakikita ko sa sinabing ito ng Panginoon ay yung imposible na mamahal natin at paglingkuran natin ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya nga lamang ay marami talagang mananampalataya na tila baga napakatalino nila, alam nila ang kanilang ginagawa na kaya nilang gawin, na paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang pera. At katulad ng sabi ko kanina, na marami nga ay mga mangangaral na nag-aalok ng mga kayamanan ng sanlibutan ito, sila ang mga tinitingala ng maraming Kristiyano at inaakala nila na sila ay nasa Diyos at sila ang mga pinagpala ng Diyos at naging hangarin na rin ng marami ang maging mayaman. Ang tinutukoy ko rito mga kapatid ay mga mananampalataya at lalo't higit ang mga manggagawa ng mga sinasabing Kristiyano. Alam natin na merong mga tagamundo na hindi mananampalataya ng Panginoon at sila ay yumayaman talaga. Walang problema sa kanila.
Pero dapat ay maging babala sila sa atin na kahit pala walang Diyos, walang pagkilala sa Diyos, walang pagsunod sa Diyos, ay pwedeng maging mayaman sa sanlibutan ito. At kung binababalaan tayo ng Panginoon tungkol sa kayamanan ng sanlibutan ito na kalaban ng ating tunay na paglilingkod sa Diyos, ay mag-isip-isip na tayo. Minsan ay pinapayuhan ko ang mga ilang manggagawa na kung yun ang hagad nila sa sanlibutan ito, para hindi gaanong makaepekto sa kanilang relasyon sa Diyos, ay maaari naman tayong magtrabaho na pwedeng yumaman sa sanlibutan ito. Subalit, naniniwala ako na kapag ginamit mo ang ministeryo para maging mayaman, ay ibang usapan na yan. Sapagkat alam naman natin na ang Panginoon Jesucristo ay tinanggihan niya ang mga bagay na ito at maging ang mga alagad nung tawagin niya ang mga ito ay tinawag sila sa pagsasakripisyo at pag-iwan sa kanilang mga ambisyon sa mundong ito. Marahil ay parang nakukuha nyo na sa pamamagitan ng pananalitang ito kung ano ang paninindigan ko. Pero yan ay hindi akin, kundi ito yung nakikita ko sa banal na kasulatan kung ano dapat ang mga Kristiyano. Nais kong basahin itong sinabi ng Jeremias 17:9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Tandaan po ninyo yung salitang the heart is deceitful. Sa Mateo 13:22, ganito naman ang kanyang sinabi. Mateo 13:22. The seed falling away among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Ito naman ay tungkol sa talinghaga ng maghahasik, na kung saan ay makikita natin sa sinabi ng Panginoon na kaya hindi nakakapamunga ang mga binhing na ihasik. Ang isa sa mga dahilan, bukod sa sinabi niya na worries of this life, ay yung deceitfulness of wealth. Deceitfulness of wealth. Ano ang nais kong ipakita sa inyo rito? Sinabi ko kanina na alalahanin niyo yung sinabi ng Jeremias na the heart is deceitful. The heart is deceitful. At pagkatapos dito, sa talinghaga ng maghahasik, ay yung deceitfulness of wealth. The heart is deceitful, deceitfulness of wealth, na nangangahulugan, very dangerous yan. Na kapag pinagsama mo yung mandarayang puso at yung pandaraya ng kayamanan, alam nyo, tingnan nyo itong sasabihin ko. Yung isa nga lang na mandaraya ay hindi na nga halos madetect. Ito pa kayang dalawa, lalo na nasa loob mo, at lalo na ito ay pinakahangad ng marami sa mundong ito. So when you put together the deceitfulness of heart and the deceitfulness of wealth, palagay ko ay maraming malinlang ng mga ito. Ang titingnan natin sa pagkakataong ito ay kung paano ang mga paghahangad sa mga bagay sa mundong ito ay nakakaepekto sa ating relasyon sa Diyos, at siyempre, pag yan ay nakakaepekto ng negatibo sa ating relasyon sa Diyos, ay malamang makakaepekto rin ng malaki sa ating kaunawaan sa banal na kasulatan. Naniniwala po ba kayo dyan? O padadala kayo sa pandaraya ng puso at pandaraya ng kayamanan? Sa Lucas 16:11 hanggang 15. Lucas 16:11 hanggang 15. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you in true riches? And if you have not been trustworthy with someone's property, who will give you property of your own? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. The Pharisees who love money heard all this, and they sneered at Jesus. He said to them, "You are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your heart. What people valued highly is detestable in God's sight." Ang dami pong mga puntos dito para sa mensahe. At ito ay pwede na nating pag-usapan sa buong isang video. Kaya lang ay
Topical po tayo at hindi po tayo textual, kaya kukunin ko lang yung may kaugnayan sa ating pag-uusapan. Una, sinabi niya sa verse 11, "So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?" Parang nakikita natin dyan na pwede palang yumaman, kaya lang ay dapat hawakan ng tama. Tama naman yon kung i-analyze natin dito na kung hindi natin kayang hawakan ng tama ang mga bigay ng Diyos sa atin, ay paano pa natin mahawakan ng tama ang mga tunay na kayamanan? At ako ay naniniwala na ito ay mga kayamanan sa kaharian ng Diyos. Malala ko yung sinabi ng Panginoon, "And I will give you the keys of the kingdom." At naniniwala ako na yung mga susi sa kaharian ng Diyos ay hindi mga susi sa kayamanan ng sanlibutan ito, kundi ang mga tinatawag na revelation knowledge tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Una ay isipin natin, ang kausap ng Panginoon dito ay mga Hudyo. At alam natin na yan ang mga pangako sa kanila ng Diyos sa Old Testament. Mga kayamanan, mga tagumpay, at kung ano-ano pa na para sa physical. Pero sa mga kapahayagan ng Banal na Espiritu, sa mga salmista, lalo na sa sumulat ng Psalm 119, ay ipinapakita niyo doon kung gaano mas mahalaga ang kayamanan ng salita ng Diyos kaysa sa kayamanan sa sanlibutan ito. Pumunta kayo at basahin nyo at ipapakita sa inyo na kahit pala sa Old Testament at sa mga Israelita, ay ipinapakita niya ang kahalagahan ng kayamanan ng salita ng Diyos at ang dulot nito kaysa sa mga kayamanan sa sanlibutan ito, sapagkat yan ay kalimitang pinagkukumpara ang dalawang bagay na yan. Balik tayo rito. Sa 13, sabi niya, "No one can serve two masters," at yan ay katulad yan nung ginamit natin sa Mateo 6:24. Now, sa 14, ay pinapakita sa atin yung kausap ng Panginoon kung sino sila. "The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus." Diyan ay makikita natin na ang mga religious leaders ang unang pinagtatamaan sa sinasabi ng Panginoon tungkol dito sa ating tinatalakay. Parang ganito ang ibig ko sabihin. Tayo kaya ay pariseo o hindi? At alam natin na dahil alam natin ang connotation tungkol sa mga pariseo, ay hindi natin aaminin na tayo ay pariseo. Pero tayo ba ay nagmamahal sa pera? Marahil na sasabihin natin na hindi. Siyempre, alam na rin natin na masama ang pag-ibig sa pera, ang pera ay hindi masama. Okay? Pero tingnan nyo, sabi niya sa kanila sa 15. He said to them, "You are the ones who justify yourself in the eyes of others. But God knows your heart. What people highly value is detestable in God's sight." Ano sinasabi ng Panginoon? Sige, mag-justify kayo sa inyong mga sarili. Pero alam ng Diyos ang puso nyo. At siyempre, ganyan din naman sa atin. Pwede natin sabihin, hindi ako nagmamahal sa pera, hindi yan ang aking pinagpupursigihan. Okay, justify yourself, but God knows your heart. At ang totoo ay sinasabi ng Panginoon ang mga bagay na ito to expose the religious leaders' heart, their faulty attitudes regarding money that is costing them true riches. Ano ibig sabihin yan? Ina-avoid sila ng Panginoon sa mga bagay na yon para sana'y ma-realize nila. Pero alam natin na siya'y kinamuhian ng mga taong ito. So ano ang punto natin diyan? Yan ang ating number 1. Worldly wealth and true riches or versus true riches. Worldly wealth and true riches or versus true riches. Punta tayo sa ating pangalawa. Sa 2 Timothy 3:6-7. 2 Timothy 3:6-7. Ganito ang nasusulat. They are the kind who worm their way into the homes and gain control over gullible women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to come to acknowledge the truth. Ito po ay si Apostol Pablo na sa kanyang mga naoobserbahan
sa mga tagapagturo sa kanyang kapanahunan. Bago ko ituloy, nais ko munang sabihin na ito ay napakaaga na dumating sa punto ang ganitong mga ngaral. At sa tingin ko ay mga naturuan pa ito ni Apostol Pablo. Naobserbahan niya ang kanilang mga attitude. At maalala ko yung panahon na nagpapaalam si Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso. Basahin niyo ang Acts chapter 20 at makita niyo yung sinabi niya doon na there are some leaders among them na pag-alis ni Apostol Pablo ay gagawa ng kung ano-ano na malayo na sa kanyang itinuro sa kanila. At yan ang sinasabi ko na kahit si Apostol Pablo na ang nagturo sa mga taong yon ay talagang gagawa sila ng problema kalaunan. Mga personal na hangarin ang dahilan ng mga taong ito. Idagdag ko lang ito. Alam natin na may sinulat si Apostol Pablo kay Timoteo at yan yung panahon na si Timoteo na kanyang dinisciple ay siya na ang nagli-lead sa iglesia ng Ephesus. At kung pag-aaralan ninyo ang tono ni Apostol Pablo, lalo na sa unang Timoteo, kung ano ang sinasabi niya kay Timoteo na dapat niyang gawin, ay makikita natin na may kinalaman sa leadership tungkol sa mga elders and deacons, nangangahulugan na matindi na ang naging problema ng iglesyang yan na kailangan ay ipadala pa rin si Timoteo sa kanila. Dagdagan ko pa, kalaunan ng ang Panginoon ang tumingin at sumulat sa iglesyang ito. Mababasa ito sa pahayag 2:1 hanggang 7 to the Church of Ephesus. Ay mukhang gumanda naman ang iglesyang yon. Malamang ay wala na si Pablo at si Timoteo pero merong isang bagay na problema pa rin sa kanila at iba naman. Ang sabi ng Panginoon, you have forsaken your first love. Ibig sabihin ay naging sobrang kaabalahan ng iglesyang yon na nakakalimutan nila yung prioridad dapat ng kanilang buhay at ito ay walang iba kundi ang kanilang relasyon sa Diyos. Yan ang nakikita ko tungkol sa kanilang first love. Sapagkat kung meron tayong dapat na first love ay walang iba kundi ang Panginoon. At dagdagan ko pa ng isang bagay na nung sabihin at punain ito ng Panginoon ay sabi niya, I have this one thing against you. Ang nais kong ipakita dyan ay ang katotohanan sa buhay ng mga Kristiyano na kahit iisang bagay na ayaw ng Panginoon ay dapat alisin. Yan ang New Covenant Church na ipinapakita sa atin ang Panginoong Jesucristo ay perfectionist. Basahin nyo ang Mateo 5:48, be perfect as your heavenly Father is perfect. Totoong naging perfect tayo sa dugo ng Panginoong Jesucristo, pero dapat ay magpursige tayo sa pagiging perfect katulad ng naging banal tayo sa dugo ni Kristo. Pero sabi ng Hebreo 12:14, be holy for without holiness, you cannot see the face of the Lord. Mabigat po ba ang mga bagay na ito? Ay talagang mabigat po yan. Kapag walang Espiritu ng Diyos ang isang tao, hindi niya talaga kayang magtagumpay tungo sa buhay na walang hanggan. So basahin ko itong ikinoment ko rito sa talatang ito. Paul here spoke about men who live in mass of wickedness and uses Christian faith for profitable gains o kaya ay financial gains. They are workers with wrong motives. At kung oobserbahan ninyo, Paul connects being robbed with the Bible truth because of wrong living, wrong motives. It is observed that in the past, even today, possessions have been the gaze of spirituality. Those who have the material possessions easily occupy leadership in the Christian groups or organizations. That's the reason why Christianity oftentimes does not operate according to the giftedness of the believers. Today, even buy or sell titles and positions. Totoo ba ito, mga kapatid? O magkano yung ordination mo? Magkano ang iyong diploma?
Kalimitan ay ganyan ang nangyayari sa mundo ng mga Kristyanismo. Di ba totoo yan? Alam ko yan sapagkat may mga nag-aalok na rin sa akin ng ordination ng bishop. At kung siguro ay katulad din ako ng marami na after sa title, matagal ko na rin sinunggaban ang bagay na yan. Pero mga kapatid, mas after ako sa pagkilos ng banal na espiritu sa aking mga ginagawa. At kung mapapansin nyo, hindi ko rin ito pinipilit dahil naniniwala ko na may conviction at gumagawa ang mga tunay na na-born again sa kanilang mga napapakinggang katotohanan. Nais ko lang idagdag itong sinabi ng Gawa 3:6. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Ano ang nakikita natin dyan? Ang mga apostol nga they do not have silver and gold. Actually, iniwan nila yung mga pagpupursige sa mga bagay na ganon. Acts 8:20. Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money." Ito naman ay sinabi niya kay Simon na manggagaway na nung nakita niya ang nangyayari sa pagpapatong ng kamay ng mga apostol na tumatanggap ng Espiritu ng Diyos, ay inalok sila ng pera kapalit ng kapangyarihang gumagawa sa buhay ng mga apostol. At yan ang sinabi ni Pedro sa kanya, nirebuke siya dahil inaakala niya na pera ang pundasyon ng gawain ng Diyos. Sabi ko rito, see that the early believers do not have money and seem uninterested with it, with many personal desires and ambitions. One may fall into compromising the truth. So ano ang ating pangalawang punto? Ang pangalawang punto natin ay worldly motivations and knowledge of the truth. Worldly motivations and knowledge of the truth. Punta tayo dito sa ating pangatlo at basahin ko ang 1 Timothy 6:3-10. Medyo mahaba po ito, pero maganda po ito para makita natin kung ano ang kaugnayan ng kaperahan sa kaunawaan sa banal na kasulatan. 1 Timothy 6:3-10. If anyone teaches otherwise and do not agree with the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to godly teachings, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words, result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth and who think that godliness is means to financial gain. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves into many grief. Siguro kahit basahin lang natin yan, kung pinapaniwalaan natin, talagang mabigat na ang dating sa atin at palagay ko ay kailangan nating ayusin ang ating mga buhay, lalo na sa mga preacher. At sabihin ko na sa inyo ang ating number 3, godliness is not means to financial gain. Godliness is not means to financial gain. So ulitin ko po ito at ipakita ko sa inyo ang mga ilang katotohanan tungkol dito sa sinulat ni Pablo kay Timoteo para sa mga leader na itatalaga niya. Sabi niya, if anyone teaches otherwise that does not agree to the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to godly teaching. Una, nais ko ipakita sa inyo. Ano yung sound instruction ng Panginoon? Nandito, sabi niya, to godly teaching. If the teachings of the church doesn't bring Christians to godly life, it doesn't agree with the instructions of the Lord,
Malala niyo sabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. At maalala niyo yung ginamit ko sa sulat ni Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 3, na sinabi doon, God has given us everything we need for life and a godly life. Ibig sabihin ay sa pagiging banal at makadiyos na pamumuhay, talagang hindi na magkukulang ang Diyos sa atin yan. At ako'y naniniwala, maging sa mga pangangailangan ng mga manggagawa ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Pero ako'y naniniwala, iyan ay mga pangangailangan lang, hindi yung sobra-sobra at baka mapariwara sila at maging kontento sila at hindi na sila maghanap sa Diyos. At ano pa ang sabi ni Apostol Pablo? Sa verse 4 sabi niya, they are conceited and understand nothing. Naku, kapag ka pala hindi tungkol sa makadiyos na pamumuhay ang emphasis ng preacher, mataas pa lang ego niya, conceited and understand nothing. Merong pagyayabang. Nagyayabang lang naman ang tao kung meron siyang mga material na bagay. Yan ang nakikita ko maging sa ating kapanahunan. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words and result to envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is means to financial gain. Mabigat ito mga kapatid. Kapag ka pala ginagamit ng mga ngaral ang gawain para siya ay magkaroon ng mga material na bagay, gumanda ang kanyang pamumuhay, sabi rito ni Pablo, they have been robbed of the truth. Obserbahan niyo yung sinasabi ko mga kapatid. At aminin ko sa inyo, habang ito ay binabasa ko, ang dami kong nakikita na talagang umalwa ng kanilang buhay, nagkaroon sila ng mga lupain, nagkaroon sila ng mga ari-arian, mga mansyon. Hindi lamang sa Amerika, tinutukoy ko rito, ay mga Pilipinong pastor. Malala ko tuloy yung dati kong kasama, minsan ay nagkita kami at ang agad na bungad niya sa akin ay mayaman na si ganito. Sabi ko, itong taong ito, ganun din ang hangad niya sa gawain, yung magpayaman. Pero siya ay parang inggit na inggit doon sa dati rin naming kasama na ang dami ng kayamanan. Mga kapatid, nais kong sabihin ito dahil ang mga anak ko ay siyempre malalaki na. Ang aking panganay ay halos 40 years old na at ang aking bunso ay nasa 25 years old na. Ano ang punto ko rito? Nais kong sabihin ito. 6 po ang anak ko. Meron pa akong +1, yung aking pinakaampon. Yung panganay ko lang ang hindi nakatapos pero nagtatrabaho sa call center. Ibig sabihin kahit papano ay mabubuhay niya ang kanyang pamilya sa bagay na yan. Pero itong 5 ko na susunod, lalaki, babae, lalaki, 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 lahat po sila ay nakatapos ng pag-aaral. Una, kahit kailan sa ministeryo ay hindi ako tumanggap ng regular na sahod. Kung ano ang meron ng church. At kapag ka kinapos ang church, hindi ko ibinibilang na utang sa akin. Kinakalimutan ko yon every time na nag-end ang year. Sasabihin ko, kalimutan nyo na yan. Walang utang ang church sa akin. Pero ngayon ay maring taas no kong sabihin sa inyo na wala akong tinatanggap talaga na pinakasahod o allowance sa church. Bakit? Sapagkat ang mga anak ko ay nakapagtapos na sila at sila ay may mga trabaho na. At ang totoo ay masasabi ko na maalwan ang buhay ko dahil tumutulong sila sa amin, mag-asawa. Ano ang punto natin dito na huwag gamitin ang relihiyon sa pagpapayaman, pagpapaalwan ng buhay. Sabi ko nga kung gusto mong maging maalwan ang buhay mo, magtrabaho ka na lang kung kaya mo pa. Kaysa sa dito ka maghangad ng kung ano-ano sa buhay mo, manganganib ang iyong kaligtasan pag ganyan ang hangarin mo. At ulitin ko yung sinabi ni Pablo na ganito, who have been robbed of the truth and who think that godliness is means to financial gain. Parang ganito yan, Dati meron siyang alam na katotohanan, kaya lang inalis sa kanya ng Diyos. Hindi mo malalaman yun kapag wala ka na sa katotohanan. They were robbed of the truth.
Ninakawan sila ng katotohanan. Bakit? Sapagkat inakala nila na ang ministeryo ay para sa pansariling pakinabang. Laktaw ako sa verse 8. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Alam niyo yun sa Matthew chapter 6. Ang content noon ay tungkol sa pagkain, iinumin at daramitin. Yan ang sinasabi ng Panginoon na maging sa mga Hudyo, dapat kontento na sila sa bagay na yon. Pero ito naman, kung titingnan ninyo, ipinapaliwanag ko ito dahil tayo nasa hermeneutics. Si Pablo ay nagsasalita na kay Timoteo para sa hentil na mga mananampalataya. At anong sinasabi niya? But if we have food and clothing, we will be content with that. Dapat kontento na tayo doon. Sabi niya, those who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Ruin and destruction. Now, ang pinupunto ko rito, mga kapatid, dahil sa Biblia naman ay makikita natin na may mga tinawag na mayayaman na talaga. Ang sinasabi ni Pablo rito ay tungkol sa mga tao na malamang ay nasa ministeryo, mga worker sila, na gustong yumaman at ito ang babala sa kanila. Sino mang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at bitag na kinasadlakan na ng maraming hangal at sila ay nasira. Ruin and destruction. Ang bigat, di po ba? Kaya lang, yun nga yung sinabi ko kanina na kapag tinanong ng preacher, sino rito ang gustong yumaman? Taas ang kamay, taas ang kamay. Talaga naman maglulundagan yung mga mananampalataya. Okay lang yon sa mga walang kaalaman, pero nangangahulugan yan na yung preacher na yon, sasabihin ko sa inyo, hindi yan kasangkapan ng Diyos. If focus niya ang kaisipan ng mga tao sa mundong ito, kaysa sa gantimpala ng Diyos sa walang hanggan. At yan ay dapat maging maingat tayo na pumunta sa ganyang landas. Sa verse 10 sabi niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ulitin ko, wala namang aamin sa atin yan na tayo ay nagmamahal sa pera. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with grief. Ulitin ko, walang aamin sa atin yan. Pero kung hindi ka umaabante sa kaalaman at karunungan at sa iyong relasyon sa Diyos, ay baka ito ang problema mo, the love of material things. Alisin na natin yung pera. Prioridad mo ang ibang bagay at hindi ang kayamanan ng salita ng Diyos. Baka yan ang problema mo. Pero hindi mo aaminin yan. Kaya wala akong magagawa dyan. Alam nyo, hindi lang si Pablo ang nagsasalita ng ganyan. Ipakita ko sa inyo itong 2 Peter 2:15. 2 Peter 2:15. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loved the wages of wickedness. Ano ang sinasabi ni Pedro? Mga manggagawa yan na natangay ng espiritu ni Balaam, pera, kabayaran. At sa anumang kaparaanan, ay pwedeng mahulog ang mga ngaral sa ganyan. Sa sinulat naman ni Judas, woe to them, they have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. So si Paul, si Peter, si John, si Jude ay nakikita nila ang mga ganitong gawi ng mga preacher. Kayo ba nakikita nyo ito o masyado tayong mabait o di kaya ay nagbubulag-bulagan, ayaw nating pumuna dahil baka mabalikan tayo ng mga taong ito. Gusto ko ring ibigay itong pang-apat natin, the example of Achan. Ito sa Old Testament ito, pero alam natin na sinasabi ng New Testament na kailangan ay makakuha tayo ng aral sa kanila. Hindi ito mga batas, mga prinsipyo ito na dapat ay makuha natin na dahil sa pagpili ng maling landas ay nagalit ang Diyos sa kanila. The example of Achan. Number 4, the example of Achan.
But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord's anger burned against Israel. Joshua 7:1. Ito po yung panahon na talagang nagtatagumpay na ang Israel. Bumagsak ang Wall of Jericho, open na sa kanila ang Promised Land. Pero sa pananagumpay na yan, may isa sa mga Israelita ang lumabag sa mahigpit na paalala ng Diyos. Huwag silang kukuha ng anumang bagay doon sa kanilang masasamsam. Si Achan na hindi sumunod. Lumabag siya doon. Bakit? Kasi nakita niya, natukso siya doon sa pera. Na malabang ay sinabi niya, maganda ito, gagamitin ko ito sa aking pamilya, gagamitin ko ito sa gawain, gagamitin ko ito. Naku, mag-aasta ako rito na magiging sikat. Hahangaan ako ng iba. Anong nangyari sa kanya at ang kanyang pamilya? Ginawan sila ng monumento ng mapaglabag sa Diyos dahil sa tukso ng kayamanan. Yan ang naganap kay Achan. Sa bagay na yan ay parang naiisip ko rin ang nangyari sa Acts chapter 5 kay Ananias sa kay Sapphira. Ito panahon na ng biyaya ng Diyos yan, panahon na ng Holy Spirit yan. Pero makita natin na meron pa ring mag-asawa na pinatay ng banal na espiritu. At ano ang dahilan? Ang dahilan ay dahil sa pera, pero kung titingnan natin, ay dahil sa paghangad na hangaan sila ng mga tao sa kanilang ginawa. Sa motibo nila ang dahilan ng pagpatay ng banal na espiritu sa kanila. Kay Ananias at kay Sapphira. Naisip ko pala ito sa ating number 4 na kapag pumasok na ang paghahangad ng kayamanan sa ating puso, magdadala sa atin ito ng kamatayan at malamang hindi kamatayan physical, baka spiritual naman. Sana'y makita nyo ang katotohanan yan. Ang ating panglima is the example of Gehazi. The example of Gehazi. Sabi ng 2 Kings 5:20. 2 Kings 5:20. Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he brought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. Nawa po ay alam na natin ang kwento tungkol kay Naaman, na si Naaman ay magaling na general ng sundalo ng Aram. Sa kabila noon, siya ay may ketong at naghahanap siya ng lunas sa kanyang kalalagayan. Ang kanyang tagumpay sa mga digmaan ay sinisira ng kanyang ketong. At may nakapagsabi sa kanya na dapat ay puntahan niya ang propeta ng kanilang kalaban. Yan ay si Elisha o si Eliseo sa kanyang kapanahunan. Nagpunta siya doon at binigyan siya ng instruction ni Eliseo na pumunta sa ilog ng Jordan at ilublob ang kanyang sarili ng 7 beses. Parang ayaw niya kasi akala niya ay lalala ang kanyang karamdaman dahil alam natin na sa panahong yon ay hindi na maganda ang ilog Jordan. Kaya nga nagsuggest siya, hindi ba mas maganda ang ilog ng Abana at Parpar? Kaya lang sinabihan siya, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Sana makakuha kayo ng aral dyan. Sumunod naman siya at habang ginagawa niya ito, akala niya ay agaran. Pero 7 beses ang sinabi sa kanya ng propeta. Nagkagayon ay sinunod niya at dumating ang kagalingan sa kanya. Sa kanyang galak ay pumunta siya doon sa propeta. Dala-dala ang maraming regalo na ibibigay sana. Kaya lang sabi ni Eliseo, hindi ito panahon ng pagtanggap sa mga ganyan. Hindi pala tumatanggap si Eliseo sa mga hindi mananampalataya. Hindi katulad ng mga tauhan ni Feriol ang taong ito. Kaya umalis si Naaman, dala-dala ang kanyang dapat na regalo, pero nakita ito ni Gehazi. At sabi niya sa kanyang sarili, grabe naman ito si Master.
Hindi niya tinanggapan yung kalaban na yun ng tithes and offering. Kaya hinabol niya ito. At anong ginawa niya? Siya ay nagsinungaling, ginamit ang pangalan ng Diyos. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. At ano po ang nangyari? Binigyan siya ni Naaman. Hindi ko lang alam kung yung dapat ay para kay Eliseo ay binigay niya lahat. Ang sinasabi, binigyan siya ng kanyang mga kahilingan. At ang ginawa niya ay nagkunwari na itago. Siyempre, ganyan sa atin eh. Hanggat maaari ay palalabasin natin na hindi tayo ganon. Ano ang pinapakita ko sa inyo dyan? Na hindi yan bago yung mga style natin sa ating New Covenant, pero maging maingat tayo. Itong lingkod ng Diyos ay may discernment yan. Dapat nating tandaan. Once na ikaw ay lingkod ng Diyos na totoo at pinananahanan ka ng Espiritu ng Diyos at alam mo ang salita ng Diyos, meron talaga yung discernment, mga kapatid. Pag ganoon ang tao. Pero iba naman ito si Eliseo, malamang ay sinabi ito ng Banal na Espiritu sa kanya, ito ang ginawa ng iyong lingkod. At nung dumating siya doon, tinanong siya, binigyan siya ng pagkakataon. Kaya lang ay nagsinungaling. At ano ang sinabi sa kanya ng propeta? Yung ketong ni Naaman ay mapupunta sa kanya at sa kanyang mga salin-lahi na nangyari sa kanya. Gusto ko makita natin ang aral na ito na ang paghahangad ng mga ganyan ay parang ketong na sinisira niya ang kalalagayan ng ating espiritual. Now, dapat yung malaman na ang mga lingkod ng Diyos, hindi naman bawal sa kanila ang magkaroon ng sahod. Nasaklat yan ni Timoteo. Sila ay parang mga baka na dapat din ay bigyan ng pagkain. Naunawaan ko ang bagay na yan. Pwede rin hindi tanggapin, katulad ni Pablo na hindi siya tumatanggap sa isang lugar, pero meron din siya sa ibang lugar. Dahil naniniwala ko na kumakain naman siya. Na sa ating pasya at conviction, and the more I think we trust God for our needs as a worker, ay sa tingin ko ay maluluwalhati sa atin ang Diyos. Sabi ko rito mga kapatid, leprosy is a depiction of sin in the New Testament. The worst case about leprosy ay yung hindi mo nararamdaman ang sakit. Walang pakiramdam daw yan. Daw, sabi ko, dahil wala naman akong gano'n at hindi ko naman naranasan. Pero ang sabi ko rito, the worst case of sinning is when one lost sensitivity and no longer grieve about his sinning. Yung palang nakakatakot, ano? Yung gumagawa ka ng kasalanan, wala ka ng conviction. Naku, tandaan niyo ito, magandang aral ito sa atin mga kapatid. Yung ikaw ay nagkakasala, kung alam mo kung paano magkasala, ang matatandaan ko ay merong paraan ng pagkakasala na at least 4 laban sa Diyos. Hindi lamang yung paglabag sa kanyang mga utos, hindi paggawa ng alam nating tama at kawalan ng pananampalataya at paglabag sa ating konsensya. Mukhang nasabi ko na lahat ang paraan ng pagkakasala laban sa Diyos. Pero ang napakadelikado pala ay kung wala ka ng conviction sa kasalanang ginagawa mo, hindi ka na nag-grieve. Pumapasok sa isip ko yung nasa Hebrews 5:7 tungkol sa Panginoon. Na ganito ang sabi, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petition to the one who could save him so that he will not die. Ano ang ibig sabihin? Ang Panginoon araw-araw na nananangis sa Ama para iligtas siya sa kahit isang kasalanan. Kaya hindi siya nagkasala. Itinuturing niya na kamatayan ng isang kasalanan. Alam niya ang nangyari kay Adan at kay Eva at ayaw niyang mangyari sa kanya. At hindi nga nangyari dahil gano'n ang paningin niya sa kasalanan. He had a deep conviction that even one sin can destroy him. Now, sinabi ko yan para alam natin na tayo, ang quest natin sa ating Kristyanismo is to become like Jesus Christ. Pag wala tayong ganon, madali lang magkasala sa atin. At nawa naman, pag nahulog tayo ng kasalanan, ay marunong tayong umiyak sa Diyos. Ngayon, kung wala na tayong paggibig sa Diyos pagkatapos nating magkasala, ketong na yan, bro, sis, ketong na yan.
wala ka ng pakiramdam sa sakit na dulot ng kasalanan sa buhay mo. Punta tayo sa pang-anim. Satan's offer to the Lord Jesus Christ. Satan's offer to the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa Matthew 4:8 and 9, again the devil took him on a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I give you, he said, if you will bow down and worship me. Nang tuksuhin ng Diablo ang Panginoon, ay isa doon sa tatlo ang pag-alok sa kanya na ibigay sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian ng mga kaharian sa mundong ito. Nabigo si Satanas. Pero kung titingnan nyo, hindi nakipag-argumento ang Panginoon sa kanya na ang autoridad ay na kay Satanas. At alam naman natin na kalaunan ay sabi ng Panginoon sa 28:18 ng Matthew, all authority in heaven and on earth has been given to me. At alam naman natin na itong mundong ito ay para sa tao. Kay Adan, na pagharian niya dapat, kaya lang ay nakuha ito ng Diablo sa kanya dahil sa kasalanan. At sa panahong ito na pumapasok ang Panginoon sa ministeryo, yun kaagad ang inalok sa kanya pero tinanggihan ng Panginoon. At ang tanong ay, marunong ba tayong tumanggi pagka nakikita natin na mukhang pakinabang ito? Ikwento ko lang na hindi pa gaanong matagal, nangaral ako sa imbitasyon ng dati kong kasama sa church na namatay ang kanyang asawa, yung lalaki ang namatay. Kasama ang aking ilang miyembro ng pamilya, nagpunta kami roon sa Lamay at nangaral po ako. Pagkatapos kong mangaral, ay inaabutan ako nung kapatid ng sobre. Tinignan ko napakakapal. At alam niyo, sabi ko sa kanya, kayo na nga ang namatayan, ikaw pang magbibigay sa akin. Ang totoo, sabi ko sa kanya, kinausap ko yung aking anak, na sinabi ko sa kanya, ikaw ang mag-abuloy, ako ang maggagasolina at pagkain. So ibinigay niya sa akin ang kanyang abuloy at sa halip na tanggapin ko yung love gift, ay ako ang nag-abuloy sa kanya. Mga kapatid, pag may namamatayan naman, huwag naman ninyong tanggapan na, grabe naman, Kristyanismo yan. Hindi dahil inimbetahan kayo na mangaral ay tatanggapan nyo pa yung namatayan. Ay, hindi maganda yan. At maalala ko nga yung pastor na nagkukwento sa akin nung nagkaroon daw ng reunion ng kanyang mga kaklase sa universidad at siya ay nangaral at naglikom ng pera yung mga dati niyang classmate at ang sinasabi niya sa akin ay napakalaking halaga ang kanyang tinanggap. Oh my God. Ilang beses na rin akong nangaral sa mga reunion namin. Mga kapatid, hindi ako tumatanggap. Alalahanin ninyo, si Gehazi ay tumanggap sa hindi mananampalataya. At ano ang nangyari sa kanya? Ketong, pag ang mga ngaral ay ganyan ang kanyang pag-uugali na kahit unbeliever ay tinatanggapan niya, sigurado ako na may ketong yan sa spiritual. Paano naman yung miyembro ng isang grupo na nangangaral sa palengke at sa bus at meron naman silang talatang ginagamit? Psalm 68:18. Basahin niyo yan at doon sa virtual ay pag-usapan natin. Please, ipaalala niyo sa akin, tanungin niyo, Pastor, pwede ba i-explain mo kung okay lang ba ang mangaral na may dalang sako o hindi? Hindi ba tama yung Psalm 68:18? Tama po yon. Pero dun ko sasabihin sa inyo sa virtual kung paano o ano ang ibig sabihin nun sa ating kapanahunan. Para sa karagdagan dito ay basahin nyo ang Mateo 10:9-10 at diyan ay pinagbabawalan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na magdala ng supot, ng pera o anuman na baon sa kanilang paghayo. Punta tayo sa pampito. One of the Lord Jesus Christ teaching about worldly wealth is in Luke chapter 12:13-21, the parable of the rich fool. Ang gusto kong makita natin diyan ay yung pagiging tuso o mapanlinlang ng pagiging sakit. Watch out for the subtleness of greed. Basahin ko na lamang po ito. We must understand that believers' way of life have absolutely connection with the Holy Spirit's guide and teach them with the whole truth. Paul advised Timothy, take heed unto thyself and unto thy doctrine.
Continue in them, for in doing this thou shalt save yourselves and thy hearers as well. Dito sa parable of the rich fool ay makikita natin, wealth is not a barometer for spirituality. Huwag nating sukatin ang pagiging anointed sa taglay na kayamanan ng isang mangangaral. Wealth can be a thermostat for a person's attitude. Ano ibig sabihin niyan? Babaguhin ng pananalapi, kayamanan, ang pag-uugali ng isang tao. At ang isa pa ay wealth can be a compass for person's life. Maaring idirekta ng kayamanan ang iyong buhay. Nais kong magwakas sa ganito. If we serve God, sagot ka ni Lord. Kung maglilingkod ka sa Diyos, sagot ka ni Lord. Kung kayo naman ay mga miyembro, alalahanin niyo ang sinabi ng Galatia 6:6. Ano ang sinasabi doon? Kung hindi ako nagkakamali, ay dapat magbahagi ang mga tinuturuan sa mga tinatanggap nila sa mga nagtuturo. At sa 1 Timothy 5:17 and 18, ganito ang sabi ni Pablo kay Timoteo. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Yung maayos ang magpatakbo sa church, yung ang direksyon ng mga member ay sa buhay na walang hanggan. Naku, suportahan nyo na yan, mga ganyang manggagawa. Sabi niya, worthy of double honor. Ano ibig sabihin ng double honor? Sa halip na tithes ay 20%, hindi po. Bigyan niyo siya ng suporta sa pananalapi at bigyan din ninyo ng pagsunod at paggalang. Yan ang ibig sabihin niyan, hindi yung 60% na sa pastor. Ganyan ang interpretasyon ng marami niyan, especially those whose work is preaching and teaching. For the scripture says, do not muzzle the ox while it is treading the grain, and the worker deserves his wages. Dito po tayo magtatapos. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang habag at biyay ng ating dakilang Ama. Magandang araw po sa bawat isa.